Hello everyone! Welcome sa ating little channel. Dahil hindi tayo maka-live sa TikTok dahil noong January 19, naban po ang TikTok dito sa US. So, kahapon po ay may mga nag-PM, nag-update sa atin. TikTok is back daw. Ayan. So, nag-try tayo mag-open kahapon. Hanggang ngayon, hindi talaga natin ma-open. Parang yung mga nakakapag-open lang ng TikTok ay mga US account. Yung mga katulad natin na naka-Philippine account, hindi po tayo maka-open. Hindi ko alam kung ako lang ang nakaka-experience, pero hindi talaga natin ma-open ang ating TikTok. Isa lang kasi ang ating TikTok, naka-Philippine account, or TikTok lang talaga natin nung nasa Pinas pa tayo. So, trinay na natin. Lagi ang sinasabi, Wi-Fi is not connected. Pero trinatry natin sa ibang app, gumagana naman. Sa TikTok lang talaga ayaw. Tapos, pinipilit natin, nagsisend sila ng message. We're working hard to resolve this issue. Thank you for your patience. So, kung ayaw talaga, huwag na natin pilitin. Dito na lang natin sa YouTube gawin lahat ng mga video tungkol sa Q1 or adjustment of status. Ayun. So, ang video natin ngayon ay tungkol sa sputum. Isa sa laging natatanong sa atin sa TikTok sa tuwing nagla-live tayo ay pag na-sputum pa at mag-medication, makakapunta ba dito sa US? Yung isa naman, kailangan bang i-cancel ang interview appointment kung sakali ikay ma-sputum? At yung last ay ilang linggo or ilang buwan ba bago malaman ang medical result ng isang sputum? Ayun, sagutan natin ang lahat ng yan. Pero ipapaalala ko sa inyo guys na dahil ang TikTok ay naban nung nakaraang araw, pati po yung CapCut naban po. So, CapCut po ang ginagamit natin sa pag-edit ng ating video. So, ngayon, ang video natin ay no edit. Wala po tayong magamit na editor or app sa pag-edit ng ating video. So, kung meron kayong makikita or maririnig na mga words or sentence na hindi tama, pagpasensyahan nyo na talaga kasi hindi ko talaga siya matatanggal. Ayun. So, sagutan natin yung unang katanungan. Pag tayo ba ay na-sputum at mag-medication, makakapunta pa ba tayo dito sa US? Ang sagot dyan ay yes. Ito yung lagi kong naririnig sa isang admin doon sa isang GC na napasukan ko. Lagi niyang sinasabi sa mga member, lalo doon sa mga nagpa-positive or mga kailangan mag-medication, na delay pero hindi denied. Totoo naman. Kasi pag natapos na natin ang 6 months medication, ay magmi-medical ka na ulit. At pag pumasa ka na doon sa medical, i-continue ka na doon sa interview. At saka kung tayo ay mag-interview, nasagot mo lahat ng mga katanungan ni Consul, na ibigay mo yung mga document na hinihingi ni Consul, ay talaga imauunhan visa tayo at makakapunta tayo dito sa US. Yung isa naman na katanungan ay kailangan bang i-cancel ang interview appointment kung tayo ay ma-sputum? Ito yung pinakamaganda ngayon sa sputum kasi dati talaga medyo mahirap yung time ko, medyo mahirap yung time namin kasi dati kailangan talaga namin i-cancel ang interview. Kasi pag hindi namin yun makancel at naabutan kami ng interview appointment namin, natatag kami ng no-show. At kahit natapos na namin ang immunization, natapos na namin ang sputum, hindi kami makakuha ng interview appointment kasi natag ng no-show. At hanggang sa naabutan ng expiration ng medical natin. Yun. Pero sa ngayon, napakaganda ng roles nila. Hindi na kailangan i-cancel ang interview sa embassy. After ng collection, pag hindi kayo nag-pulmonary evaluation, magpro-proceed kayo doon sa immunization
at saka releasing. Pag natanggap nyo na yung vaccination worksheet at saka yung CT, pwede na kayong mag-interview. Kung mayroon na kayong interview appointment, pwede na kayong tumuloy-tuloy sa interview. Yun lang. Pag tayo ay nag-interview tapos under sputum tayo, 2 to 1G ang kakalabasan ng ating interview. Kasi nga wala pa tayong medical result. So, antayin natin na lumabas ang ating medical result. Doon sa ating last collection, bibigyan tayo ng papel at doon sa papel na yon, doon nakalagay ang ating ika-12 or 8 weeks na sputum culture. So, kung anong date ang nakalagay doon, yun yung time na lalabas ang iyong medical result. So, ang pagkakaalam ko sa ngayon, pagkatapos ng iyong medical result, ay isisend yan ni embassy isisend yan ni Saintloc sa embassy. So, tayo ay makakatanggap ng email or tawag na isend na nila sa embassy ang ating medical result. At yun din yung time na isisend mo or ipapadala mo ang iyong passport sa embassy. Pero ang pagkakalam ko ngayon ay sa Parañaque na talaga ang padala ng ating passport. Ayun, check na nilang guys. Then yung last na katanungan ay ilang linggo or ilang buwan ba bago lumabas ang medical result. So, ang ating culture ay 8 weeks or 2 months. So, after collection, may ibibigay sa atin na papel at doon sa papel nakalagay doon kung kailan ang ating ika-8 weeks or ika-12. Ika-8 weeks or ika-2 months. Ayun. So, sana ay makatulong itong ating video sa lahat ng na-sputum. Ayun. So, good luck sa inyo guys. Lahat ng ating sagot or sinabi dito sa ating sputum ay experience natin. Kasi tayo ay na-sputum sa Pinas nung tayo ay nag-process ng K1 visa noong 2023. Ayun. Thank you guys at sana guys pa-like, share, comment at pa-subscribe naman para lumaki ang ating channel. Thank you guys.